sala sa tamang oras. Dito, mahalaga na pansinin natin yung walang maka-Islam na dahilan. Hindi yung naghihingalo si nanay, "Nay, sandali muna ha. Anak, hospital. Sandali muna, magsasala muna ako." Mali naman yun. Naghihingalo na si nanay eh. Sabi mo, "Sala muna, mauna mo na si Allah. Diyan, maghintay ka." Ay nako, subhanallah. Ano ba yan? Kung wala kang kaalam sa Islam, ay napakinggan ko dapat si Allah muna eh. Mamamatay ni nanay mo, astaghfirullah. Mali. So napakahalaga ng kaalaman. Kung wala maka-Islam, lifeguard ka. O nasa base, dumating na oras ng salamin. Luna, saklong, sandali mo na, magkasala mo na ako. Ay, nako, hindi yun pag maka-Islam na dahilan, excuse ka. Hindi nagpa-opera ka, doktor ka, opera. Ay, time na sila, sandali mo na yung mga kinder, ha? Nako, yung mga scalpels at mga gunting-gunting doon, delikado yun. Oh. Kung maka-Islam na dahilan, excuse ka, pero huwag mong hahantayin na lumabas ang oras ng sala. Like for example, Salatul Asr, di ba? Hanggang 6:15. Hindi yung 6:20 mag-aasar ako mali dahil hindi natanggap ang iyong sala. Nagkasala ka na ng mabigat kay Allah subhanahu wa ta'ala. So yan ang mga kaalaman na dapat natin bigyan pansin. Ngayon, ano yung mga 10 dahilan upang makamtan ang pagmamahal ni Allah? Uy, mag-take notes naman kayo. Ano yung mga 10 dahilan upang makamtan ang pagmamahal ni Allah? Dahil mahalaga na mahalin tayo ni Allah. Kung hindi, paano natin maitatayo ang ating mga ibada o pagsamba? Una, pagbabasa ng Quran. Dapat tayo ay nagbabasa ng Quran. Dito,